Hi, ako po si Maria Antoinette Lacruz, Toinette for short. 2 years na po ako umattend sa church na ito at sobrang daming blessing na sa naranasan ko this year of wonders and excitement. Last year, I was diagnosed with ovarian cyst sa left ovary ko po nakita. Maliit pa lang po siya, 66 mm na. And then, pinabalik po ako ng OB ko nung January, pero hindi po ako bumalik. At sobrang takot ko nun kasi ina-expect ko agad na maoperahan ako. And then, nung May 8, sumakit po yung tiyan ko. Tapos, nag-bleeding po ako, kaya natakot na po ako nung time na yun. Bumalik na po ako sa OB ko, pero ibang OB naman yung pinagtahan ko. Sabi niya, 4 cm na daw yung cyst ko. Kaya yun, sabi ko kay Lord, Lord, sana po pagalingin niya ako kasi kailangan ako ng pamilya ko. At pinag-pray ko na sana hindi siya malignant. Doon ko talaga na-test yung faith ko kay God. Naalala ko yung sinabi ni pastor na yung definition niya ng faith is confidence in God's word. Kaya yun yung naging ko sa buhay ko na magmula nun, naging confident na ako na pagagalingin ako ni Lord. Kaya nung May 26, pinabalik ako ng OB ko. In-ultrasound niya ako ulit. Tapos wala na siya nakita na cyst. So, ito po yung picture ng ultrasound ko yung May 8. Dito nakita na 4 cm na siya. Then, sabi sa akin ni Dr. Bustamante, kailangan siyang tanggalin kasi wala namang gamot para matunaw yung cyst ko. Then, pinag-prepare na ako ng 45,000. Sabi ko, Lord, saan kami kukuha nito? So, after nitong ultrasound ko na to, sabi niya sa akin, balik ako sa kanya, kapag nagka-mens na ako, bumalik ako sa kanya no May 26. So, habang naghihintay ako sa kanya, sa OB, nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Alam ko, magkakaroon ng, mag-miracle ka sa buhay ko na mawawala talaga itong cyst na to. Sabi ko, so, nung May 26, eto na yung ultrasound report ko. Ito na siya. Clear na siya. Kung makapansin nyo, sa una kong ultrasound, eto, buong-buo siya, etong itim. And then, itong sa kabila, clear na talaga siya. So, sobrang saya ko nun. Hindi ko talaga maipaliwanag yung sayang naramdaman ko ng time na yun. Sabi sa akin ng doktor, hindi na ako kailangan operahan. Kaya, thank you kay Lord sa ginawa niyang miracle sa akin, sa buhay ko. Para akong nabuto ng pinig sa puso ko. In 2 weeks na wala yung cyst ko, doon ko talaga naranasan yung pagpapala ni Lord. Sabi ko, nung time na nasunugan kami, Lord, bakit nangyari to sa amin? And then, nung sunod-sunod, nagkasakit pa ako. Sabi ko, Lord, di ba ito yung year ng wonders and excitement? Pero, hindi pa naman tapos yung year na to. May pa lang, kaya yun. May pa lang, bindas na ako agad, pinagaling niya ako. Kaya nagpapasalamat po ako sa church na to, sa lahat na nag-pray para sa akin, sa kagalingan ko, kay Pastor Anton, at saka kay Tita Jo, at sa mga e-women, at sa lahat na nag-pray para sa akin. Magpapasalamat ako sa blessings ni God kasi sinagot niya yung prayer namin. Yun nga, yung kapag lagi siyang umiinda sa akin na masakit sa akin, ang gagawin ko is ipuin ko na yung part ng masakit niya sa kanya. Pero hindi niya alam, pinipray over ko na siya. Check up siya. Then, sabi niya, nawala na raw yung bukod sa
hindi ko ma-express yung feelings ko lang that time eh. Kasi, syempre, especially yung number one, yung financial. Hindi ko alam kung saan ko kukuha yung 45,000. So, although may options pa kami, kaya lang, mahirap naman. Tatakbo pa kami dun sa Pampanga. Pero praise God talaga kasi nawala. Nawala yung pinaka sakit na tungkol sa kanya. So, praise God. He is our divine healer. And God bless. Every Sunday, pag nag-pray over si Pastor, kung mapapansin niyo po, every Sunday nasa harap ako, nagpapapray ako sa kanya at kay Tita Jo. Sobrang powerful po talaga ng prayer. Talagang prayer does wonders talaga. Kaya ina-encourage ko po kayo lahat na mag-pray lang po kayo na mag-pray. At nandyan naman si Lord na laging nakikinig sa atin. At siya po talaga yung ating great healer. Lahat ng sakit natin, pagagalingin niya. Just have faith and pray lang po.